Magdugay adto ta sa mensahe. Blihi inyong mga Biblia sa kay Joshua chapter 24 verses 14 to 15. Okay, akong gihangiyo ang tanan balihog sa pagtindog. Okay, sa di pa na to basahon ang atong text magampo sa ta. Ang itnon nga mahan dalaygon ka Ginoo, salamat Lord sa imong faithfulness, salamat sa imong ayog, salamat Lord sa another day mong gihatag sa tagusa. Lord, we pray sa amo ang pagtigom karon, ikaw magauban namo di Holy Spirit, ikaw ginamoy magtrabaho sa mong taliwala karon, magalihok sa matag hunaon kasing-kasing sa mga katawhan Ginoo nga niya diri. Andam Ginoo maminaw sa imong pulong, ikaw sab Ginoo magagamit nako nga dala Ginoo sa imong pulong, mahimo Ginoong panalangin ug makahimo Ginoo sa pagpadlong, pagdasig, paghatag og dugang kahibalo sa matag usa Ginoo. Lord, akong gilang wala ko'y mahimo, kung wala ka ug tanan dungay maya akong ibalik ni anak kanimo in Jesus name. Amen. Okay, Joshua chapter 24 verse 14 to 15. Kaya atong basahon na sa inyong mga Biblia, mga walay Bibles na apo diri sa screen atong dunganon pagbasa. Ready? Read. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, makalingkod. Kaya atong hisgutan karon, the God in the Bible, ang Dios sa Biblia. Kita tanan nga naa dire, yanong ni simba ta, ni sulod tag simbahan, na kay nagtuotag naagyo Dios. Naagyo Ginoo, naghimo aning tanan, nagplano aning tanan ug nagkontrol sa tanang butang. Og ang mensahe karon mag-focus tag unsa man nga Ginoo, kay naman gyud uban na mag-ingon nga pareha ra man tag Ginoo, lahi lang ta og kaning dalan. No, kami diri miniagi ani nga simbahan, kami diri may mo ani mo pito, pero anak rata ni Adan ug ni iba tanan igsuon rata pareha ra tag Ginoo. Ba nakadungog mo na? Dayon sa mga Kristohanon pod or bisag sa ato makita nga mga tao labi na sa mga nagtuo Ginoo, usahay nagtuta nga pareha ra ta og Ginoo tanan. Pero atong hisgutan karon unsa man nga klase nga Ginoo nga atong gisimba. Kani siya nga actually kani nga wali kani nga lesson is ako ning gigamit for Bible study. Ako ning gigamit sa mga Bible study nako sa Mirador, sa Abuno ug sa uban nga mga ako na ni siyang na-share, no, may tungod sa Ginoo. Sa nga Ginoo atong gialagaran. Atong gibasa nga text, now therefore fear the Lord and serve him. Ang mga mensahe inyong nadunggan, nag-encourage nato nga mga lagad to sa Ginoo, mga lagad to sa Ginoo. Muta na kinsa nga Ginoo atong gialagaran sa mga karaan nga Kristohanon o sa mga dugay na bisag nakailan nata sa ato ang Dios, kailan nata sa Dios sa Biblia. Pero I hope nga kani nga mensahe maghatag og encouragement or reminders nato pagpahinumdum nga kanindot dahil sa Ginoo nga atong gisimba, ang Ginoo nga nasa Biblia. And sa mga bisita po nato, naman gyud tay mga bisita nga dili kauban namo, salamat kay sa inyong pag-anhi. I hope nga kani nga mensahe dili ni siya mahulog nga murag offensive sa inyo. Kay nagtuo ko nga
nagtuo ta Ginoo ug ang Biblia mao ni siya ang kamatuoran, mao ni gibilin sa Ginoo para natong tao ug diri nato maibal-an ang tanang mga butang nga mga ginahimo nato nga dili daay siya iya sa Ginoo. Usahay kaning Bible sakit gyud siya ug hantod karon bisan ganig kami nga magwali, kami nga magtuon, makorek gyud mi perme. Mao gyud na siyang Bible, mao gyud na trabaho gamit sa Bible sa tong kinabuhi for correction. Ug ayop nga naa mo diri maablihan ninyong una nga makasabot na nga ang Ginoo day sa Biblia mao day ni siya kung magisgot kag may tungod sa Ginoo dili nato mahurot ang adlaw or ang oras kung unsa ka maayo ang Ginoo unsa ana. Magisgot lang ta og tulo lang ka mga butang nga atong discuss karon. Okay? So kinsa man ning Ginoo nga atong gisimba? So naata dire nagsimba ta. Nagampo ta sa Ginoo. Kani atong gihimo para sa Ginoo. Nag-awit ta para sa Ginoo. Kinsa man ni siya? O para nato mga Kristiyanon, kinsa man ni siyang Ginoo nga naghatag natog kaluwasan. Amen? Kaya ang tinuod nga Ginoo nahigugma sa kalibutan ug gahatag siya og kaluwasan nato. So kung ang atong Ginoo nagsimba ta, natay Ginoo nga ginasimba niya pagkauman kung pangutanon nato atong kagalingon, kung nakasiguro ba ka nga ini kamatay nimo langit ka padulong or naluwas ta ba ka? Basin og ang Ginoo nga imong simba dili na mo ang Ginoo sa Biblia kay ang Ginoo sa Biblia makaluwas. Amen. Kinsa po ning Ginoo nga atong ginatawag og Heavenly Father, Dios Amahan. Gitawag tag mga anak sa Ginoo. Amen, mga anak sa Ginoo. Oo. Kinsa ni nga Ginoo ang atong gitawag natog Amahan nato. Okay, number 1. The God in the Bible, number 1 is God is a spirit. John chapter 4 verse 24, ingon siya diha, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sa among mga dili kauban, diri sa simbahan, singali makabantay mo nga ilahang simbahan. Actually, ang simbahan, mayon kag church, dili na siya mo ang building. Gitawag na ni siya church building kay yani ang uban mag-confuse unsa man ni gym gini or simbahan. Gitawag lang ni siya tigumanan, pero kung mayon kag church mo na ang tao, saved and baptized believers. So, gigamit ni nato nga tigumanan tungod kay ang ato ang karaan nga tigumanan dito dili naman pud ta masigo kay salamat pud sa pagpanalangin sa Ginoo nato ug mo na nga diri ta magtigom. Pero manang magsimba ta wala pud tay makita diri nga mga gitawag nato og mga Dios or mga tawag nato og Dios. Ngano man ang Biblia nagingon siya God is a spirit. So kung ingon gayud ka og espiritu, wala na siya'y lawas, wala siya'y bukog, wala po siya'y dugo. Hindi yun makita, laktod nga pag-istorya. Ang Diyos, God is a spirit, and they that worship Him, so kinsa nga magsimba kaniya, magsimba diya sa espiritu o sa kamatuoran. Mayon kag kamatuoran, subala sa Bible, o bisan gani, og imong literalon nga pagkasabot, ang usa ka imahe, or ang usa ka Diyos, di man gyud na siya tinuod. Walay, dili sa truth. So kung magsimba ta sa Ginoo, ang Ginoo is Espiritu. Okay. He cannot be likened to anybody. Ang Ginoo nga Espiritu, dili siya pwede nimo ipareha sa uban. Isaiah chapter 46 verses 5 to 9. Ablihin yung mga Bible kay wala na dira nako na-appeal sa PowerPoint na ba? Salamat sa akong partner, si Brother Eric. Na diya sa PowerPoint. Wala. So, atong basahon sa Bible. Ayaw pod nga, atong mag-take note, ilista ninyo ang mga verse kay magamit ninyo ni sa pag-explain or pagtuon ninyo. For example, dili mo kumbinsido, at is inyong lista o inyong mapalandungan sa inyong panimalay. Amen? Nga, mo giday nino ang Ginoo. Okay, unsay Isaiah 46 verse 5 to 9. Ingon siya diya, to whom will ye liken me? Ang kinsa ko ninyo sabutan liken ipariha ba? And make me equal and compare me, that we may be like. Verse 6,
They lavish gold out of the bag and weigh silver in the balance and hire a goldsmith. So mag-hire og kaning tighimo. Himo. Okay, they bear him upon the shoulder. So pasanon. They carry him and set him in place. So ibalhin, ibutang ani nga lugar, iplastar. Sama sa mga Ginoo nga gi-introduce nato sa ato, labi na sa Pilipinas, gidaghan kayo ning anhi diri nga sa unang panahon nga gi-introduce ato nga mao ni ang Ginoo, mao ni, no? So mao ni nga atong mabasa sa Biblia. Carry him and set him in place, and he standeth. From his place shall he not remove. Yea, one shall cry unto him, yet he cannot answer. Daghay mo hilag, daghay mo ampo, pero dili gyud na siya motubag. Nor save him out of his trouble. Remember this and show yourself men. Bring it again to mind, O ye transgressors. Verse 9. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. So ang Biblia nagsulti nga ang Ginoo wala siya kapariha. So dili nato siya pwede pangita ikapariha, apariharan ni siya. No? Sunod. Number 2, he has no equal. Isaiah chapter 45 verse 5 to 6, I am the Lord and there is none else. There is none God beside me. And verse 6, ato gyapong mabasa di, gibalik na po niya, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. So wala gyud siya equal niya ba? Isa ra gyud ang atong Ginoo. Ang Dios sa Biblia isara. So dili ta pwede mo ingon simple mayon ta pareha ra ta Ginoo, ato nang hisgutan unya kung pareha ba gyud ta. Okay. Na ikatulo, he doesn't have a substitute. Walay dili kapuli sama sa gingon sa uban. Lain man guni magsimba ta sa Ginoo nga wala tay makita. Nindot man gyud natay atubangon, no, naatay ma-feel, natay makita nga kuan. So mo na gihimo na tong substitute puli sa Ginoo. Our God is an individual who is living and has definite characteristics. So ang Ginoo persona. So personality, kung mayon ka personality is characterized by possessing knowledge and feeling and power. So makabati, kung mayon ka person, buhi yun na. Jeremiah chapter 10 verse 10. So yun, but the Lord is the true God, He is the living God. Yun siya diya, buhi nga Dios. So kung imong i-compare sa uban nga Dios, gitawag nato, akong balikon ha, kung naam gani diri, salamat nga ning naamo diri, og I hope nga ablihan nato atong una-una kasing-gasing nga Biblia, atong hatagan o gigayon nga kikstorya nato. Ma-inform ta or tungagan na itong kahibalo. Yun siya diya, ang idol is devoid of personality, for it neither knows, feel, nor responds. No, dili yun na mo balos, dili yun na mo lihok. So, in Psalm, na mo ni description, Psalm 115, verse 4 to 7. Okay, unsa ang idols? Their idols are silver and gold, the work of men's hand. So gitrabaho sa kamot sa tao. They have mouths but they speak not. Kung imong mabantayan, mao gyud na siya. Eyes have they but they see not. They have ears but they hear not. Noses have they but they smell not. They have hands but they handle not. Feet have they but they walk not. Neither speak they through their throat. Ano siya description sa idols. Mo na sa akong maibusan ni mo na kung gigamit. Nganong namang mga pangutana, nganong dili man ta mo simba og ingani, nganong wala may ingani diya sa simbahan. Mo ni siya sa hinungdan. Ang Ginoo sa Biblia dili nato siya pwede mapulihan og representative. No? So ato nang isgutan. So mo na siya ang Ginoo sa Biblia espiritu. Amen. Ikaduha, dali ra ta. God is a jealous God. Ngayon kag jealous, pasabot na siluso. Ngayon gani kag siluso, dili, gusto niya siya ra gyud. Di ba? Kita,
Labi na sa mga magtiayon or sa mga naguyab, di ba? Dili man ta ganahan og naay lain. Gawas na sa uban nga okay ra sa ila, pero ang tinuod gyud ko ang dili gyud ta ganahan og napay. O ato na isgutan karon. Ano makaingon ta nga ang Ginoo jealous? Exodus chapter 20 verse 2 to 5 atong basahon. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. So ayaw mo pagbaton og mga Diyos. Awas nako, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is heaven above, and that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So bisag asa nga parte sa kalibutan or sa universe, ingon siya nga dili mo maghimo og motan-aw ra ba kag salida na arabay daghan God, no? Si Thor, si Kuan, mga goddess of si Zeus, ay mga god. So kana siya sa salida ra na, pero ang Ginoo dili siya ganahan og mga naay gitawag natong mga Dios. Gawas niya. Verse 5. Thou shalt not bow down thyself of them, nor serve them. So dili kang muyukbo sama sa gihimo nato, di ba? Panahon nga moatubang ang tao sa usa kay nga nga Dios, muyukbo man gyud na ug mo serve. During sa kaning gitawag nato pista, di ba? Ang atong buhaton is pagpangalagad man na, mabitaw nga mukaon ta, pahimutang nga mabisita. Pag-alagad na siya sa anak nga Dios. No? So, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Sa unsa nga mga butang, siya tawag na itong ma-jealous o masuya o masilos. God does not want any other gods before Him or any likeness of man, beast, or any graven image. So what are the things that can make God jealous? Okay, number 1, glory. Aning himaya. Moingon ka glory, labi na ka ng glory is high renown or honor won by notable achievements, magnificent or great beauty, take great pride or pleasure in. Ang himaya, no, imong dungog himaya, imong maangkunan. So, ang Ginoo stricto kay sana kung imong tunan ang Biblia na yan, na yung mga verses diha, dili na lang nato basahon. All glory belongs to God. Kani imong basahon na ang mga verses para dili ta madugay. Ilista na lang ninyo. 1 Corinthians 10:31. Do all to the glory of God. Then 1 Corinthians 6:20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. Dayon. Yani okay. Salamat kay abti kay ato ang but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Sugi ang Biblia daghan kag mabasa, pipilala ni sa mga verses nga tumakita. So God is worthy of all the glory. Walay lain makadawat untaan na ang Dios ra gyud unta. Revelations 4:11. Sige ngon. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, kay tungod siya ang naghimo sa tanan, for thy pleasure they are and were created. Kung may nang naiskutan natin mga kita gihimo ta sa Ginoo, ang tuyo ginunta sa Ginoo, mohatag tag kahimuot niya. Amen. Karon saon pagkahimuot sa Ginoo nga ang ato ang glory unta nga para sa iya nahatag nato sa uban. Okay. Isaiah 42 verse 12. Let them give glory unto the Lord and declare His praise in the lands. Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory, will I not give to another. Dili na ko ihatag sa uban, neither my praise to graven image. Mga kaigsunan, ang Biblia mingon gyud ana. Ang Ginoo gid mismo, ako ang Ginoo, dili na ko ihatag ang akong glory sa uban. Labi na bisag kini mga pagdayig. Diba? Salamat kayo pagdayig, nagdayig ta. Diba? Mo nang ang uban mo sayaw, mag-celebrate, ano man nagdayig. Ug ang Ginoo mga igisunan, dili siya ganahan na. Ang Dios nga naa sa Biblia, dili siya ganahan na.
kulbaan biya ko pag magwali ani. Di ko kalimot no sa una every time atong pastor magwali og ani naagi kaning gitawag og to ako magulang maglabad ang ulo. One. So salamat sa Ginoo nga ang Bible kamatuoran ni o musugot tag sa dili sakit yun labi na sa mga wala pa nakabiya. So ang Ginoo sa Biblia silusyo sa labi ng glory dili sa ganahan ug ipasa na sa lain. Napag yun. God will not share His glory to anything. Idols ba na siya or bisan og sa mga tao. Sama na mo mga pastor or sa mga matag sa. Yan is Psalm 115 verse 1. Sige nga niya. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Mabitaw nga atong pastors, giwala niya ng pastor Sunday, sa diri lang po, no? Wala nagpasabot nga giwala niya, dautan ng uban naghimo ana. Pero para sa iya ha, dili siya ganahan ng si pastor, grabe kayo si pastor, gihimo niya na. No? Yan naman, that is glory. Madawat niya ikaw pod aganahan po kay kanay daghan mo daig nimo. Wala pero ang tao dili nimo malikayan nga naagi mo daig. Ako na ning ipasabot sa uban nga naagi na magpasalamat naagi na mo wan pero mo na nga naatay linya nga tanan dungog gimaya balik nga na sa Ginoo nga naman kitang tao makadawat gyud da. Mo na ang Ginoo ibalik pud na nato sa iya nga naman atong giila nga nahitabo to nakadawat ana tungod sa iyang grasya. Amen. Una amag yun na di man na malikayan nimo kay mosugot tag sa dili atong pastor na amag yung mga impact sa atong kinabuhi gigamit sa Ginoo or si brad or si sis or kaning nga Kristohan gigamit sa Ginoo usahay makaingon ta nga salamat ko ni Juan kay kung wala pa ni siya siguro discourage kay ko karon ana, di ba? Pero ikaw nga makadawat kung mupundo na sa imo manubag na kas Ginoo ana. Bitaw kita makadawat ana sahay maulaw ta din pagawman. Gracias Ginoo tanan. To God be the glory. Di ba? So not unto us dili para nato. Ang glory para ras Ginoo. Sunod, unsa nga mga butang makapahimong jealous sa atong Ginoo. Worship and service. Ang pagsimba o kaning pag-alagad. Deuteronomy chapter 4 verse 19. Unless thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven, should be driven to worship them and serve them. Dili gyud dapat unta simbahon o alagaran, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. Romans chapter 1 verse 25. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator. Kinsay creator? Ang Dios. Sa Biblia, He created all things. Ang nahitabo sa natong mga tao na ay mga tao rapod nga sabi na sa itong mga gigihimo rapod sa mga tao ba nga kani muunta ning santo si muunta ning kuan, di ba? So, mga creature, kauban rato nato sila, binuhat rapod tos Ginoo. Pero ang nahitabo, ang atong kinabuhi usahay atong gigamit sa pagsimba. Pagsimba, nag-alagad. Mo man ang uban. Di ba? Gani bisag si Mary, no, usara po binuhat rapod to sa Ginoo. Gigamit na siyang instrumento sa Ginoo nga diha gipaagi sa Ginoo ang pagkatao ni Kristo sa kalibutan. Salamat ana nga gigamit siya sa Ginoo. But si Mary usab pud siya sa binuhat sa Ginoo. So ingon siya diha ang creature dapat dili masimba labaw pa sa creator who is blessed forever. Amen. Romans chapter 1 verse 24 kung atras ka ana and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. So ang gihimo sa tao imbes ang Ginoo unta gitawag nato uncorruptible
giilisdan og mga Dios, so nagsimba, nagalagad sa mga Dios nga dili ang Ginoo diri sa Biblia. Okay? All creatures shouldn't be worshipped, including angels. Ang angels, di mo naman kita arog angel na, guro tayo mga kailang nga angel, ang pangalan. So, dili na tayo makakita o angels, wala na dita kita. So, but ang Biblia, although na tayo mabasa sa Biblia nga ang Ginoo mo padala og angel, no, kini gitawag na to guardian angel nga mobantay kuno mobantay nato. Pero di man ta kita, gituyo po na sa Ginoo nga dili ta kita nganuman. Para every time ma-feel nato nga giprotect naay nagprotect nato, di ba? Nakalikay ta sa mga accident, dili ta mo tan-aw sa kinsa tong naam gani angel, ta kabalo. Nga nagprotect nato, ato ra nga ikuan, salamat Ginoo nga imo kong giprotektaran. Di ba? So posible ana nga time siguro ang Ginoo gakuan nga salon ka or ilikay ka ana. So Revelation chapter 22 na example diri usalan ni sa example. And John saw these things and heard them. When I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel. Si John, sa dihang nakita niya ang angel, mo niyang gihimo. So may luhod siya ug misimba, miyukbo sa angel, which showed me these things. Then saith he unto me, See thou do it not, ayaw nagbuhata. For I am thy fellow servant, and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the saying of this book. Unsa gingon si angel, worship God. Ang angel mismo, padala sa Ginoo, pag mo'y gigamit, pag storya ni John, pagpakita ani mga butanga dahil niyang gisulat, ug tungod sa kalipay ni John, or unsa ba ka, na-amaze ba kay siya, or niyukbo siya og misimba sa angel. Pero unsa gingon sa angel? Ayaw kay kauban rata fellow servant. Unsa gingon niya? Worship God. Ang angel mismo ni sulti. Mana kung naay angel nga atong simbahon, di man na siya makatubag sama sa itong gibasa ganina kung ribulto na siya o di man siya makasturya. Pero kung makasturya pa na siya, moingon gyud na siya, I am thy fellow servant. Ayaw kong simbaha. Worship God. Ano man, ang worship o ang service dapat dito sa Ginoo. Amen? Muna siya ang Dios sa Biblia. Muna ay Dios nga atong gisimba karon. Okay? Sunod. Dili lang kay ang glory, ang worship o ang imong service, kundi dili kaning pagpasalamat, imong thanks o imong kaning gratitude. Kaya mga pipila ka verses diya, Romans chapter 1 verse 20, atong balikon. Because that when they knew God, sa dihang nakaila sila sa Ginoo, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Imbis nga magpasalamat, tungod kay nakaila sila sa Dios, kita nakaila ta sa Ginoo. Salamat na Ginoo. Pero usahay ang atong pasalamatan ang mapadulngan. Salamat. Yan ako na example, during na ay baha, na ay katalagman, yan bisag katong, unsa tong last nga nahitabo, gubat. Madunggan yun ako sa radyo, no? Maingon nga, salamat nga kitang diri, taga-iligan. Wala ta nasudlan diri sa katong mga rebelde. Salamat ni Senior San Miguel, giprotektaran ta. So ang pasalamat naa sa anghel, wala sa Ginoo. Amen? Sa ilo ako ninyo ha. Okay, so muna siya gisulti sa Biblia. Naman dito tayo, naka-live man no? Naman yun siguro mga kaigsunan o mga amigo na ko diya, no? Maka dungog ani. I hope nga kani nga panahon, dili aksidente nga nakadungog mo ani, tingali ang Ginoo na ay tuyo nga nung makadungog mo para maablihan ninyong una-una ug inyong kasing-kasing nga ang Dios di ay sa Biblia, dili day siya ganahan ng mga butanga nga atong ginaimo nga naanda nato. Ang pasalamat dapat naa sa
Ginoo. Example of ungratefulness, Deuteronomy chapter 4 verse 20. Panahon sa ni Moses, no, sa mga katawan sa Dios, mga pinili. But the Lord hath taken you and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt. Ini iron furnace, dili na siya literal gid nga kuan, pero tungod sa ilahang kahimtang, no, sa ilahang pagka-slave, ipa-labor sila og kuan. Then kung imong tanaw ng Egypt, ang init siguro kayo, magtrabaho sila, grabe ng labor, even now to be unto him a people of inheritance as ye are this day. So gipagawa sila sa Ginoo dito. Pero kung imong basahon ana ang story na ibilin, daghan biya gipang patay sa Ginoo anuman, nagbagulbol. O sige reklamo, nakalimot sila. Yani wala sila nakapasalamat nga ang Ginoo di ay may pagawas nila gikan sa Ehipto. O kita pod ay sama sa kong example ganina, sa kita mga tao na yung mga pangitabo nga. Imagine na ragod na ay nakay usa ka tawo nga gikuan gitabangan. Grabe mong tabangan kay tungod kay nagugma kanya pagkahuman ang pasalamatan lain. Di ba? Masakit ka, bantay lang ka sa sunod, di nagyud ko matabang nimo, di ba? O gyapon na sa Ginoo. Ang Ginoo may naghatag na tong kinabuhi. Gi-extend sa Ginoo atong kinabuhi. Aning kalibutan na dapat ang makadungog, no, sa pagpasalamat kung giprotektaran man kita sa Ginoo, gipalingkawas ta or naulian ta sa atong sakit, walay lain nga makadawat ana kundili ang atong Dios. Mao nang Dios sa Biblia. Dili lang kita thanks o gratitude. Then last nga kuan butang nga makapahimog makapaselo sa Ginoo kining gitawag og prayer, pagampo. Prayer, may nga prayer, asking, pagpangayo, pagpangutan, pagkigstorya. So praying to someone besides God. So gitawag na to praying sa mga idols, pagampo, walang taylayan yampuan. God wants us to pray to Him only. Sa Ginoo ra gyud, ang Ginoo sa Biblia sa yahara. Muna kung magampo ta, natay gisampit nga lain nga ngalan, magampo ta natay lain nga lang giatubang, ang Ginoo mga kaigsunan masilo siya na. Dabi na kung mag-pray, unsa nga prayer? Praying for provision. Matthew chapter 6 verse 11, common kay ni memorize ni bisag mga bata no sa eskwelahan. Give us this day our daily bread. Kinsay gipangayuan ana, mao man ay model nga prayer. Ikay siyang yana mo ni mo pag-pray. Mga ta sa Ginoo, asa mangayo sa Ginoo. Unsay nahitabo sa tao, asa ta mangayo? Sa idols. Di ba? So provisions, Matthew chapter 7 verse 7 to 11. Unsa diya, ask and it shall be given you. Seek and you shall find, knock and shall be opened. For everyone that asketh, receiveth. Ato na lang ning ilaktod sa verse 11. If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Unsa diya, kumuhatag man gani no ang tao or samot na ang amahan natong ana sa langit, atong Heavenly Father gitawag nato ang Dios sa Biblia. Ano kung mangayo man ganita natay mga butang pangayoon mga kaigsunan, diretso ta sa atong Dios. Amen. Diretso ta, Ginoo, tagi ko ani. Sa akong mga kauban diya, no, walay lain nga pangayuan nato kundili ang Ginoo. Sunod, praying for protection. Mangayo tag protection sa Ginoo. Usahay dito ta mangayo sa kung kinsa man ay gi-assign diya sa atong lugar. Kinsa nga patong gi-assign nato sa atong barangay, sa atong purok, di ba? Naam gid ta. Mo na nga mangayo ta o magpray ta, inon panalipdi kami. Ampingi mi, tarimi. Pero kung imong tanaw ng Biblia, Psalm 115 verse 9 to 11. O Israel, trust thou in the Lord. Ingon ang Ginoo sa He is their help and their shield. Ang Ginoo sa Israel, maunay atong Ginoo sab, maunay Ginoo sa Biblia, pareha tag Ginoo. Amen?
So ingon sa diya, He is their help and their shield. Sa una nga panahon, daghan kayo tag makita sa Biblia gipang record nga ang Ginoo mo protektar sa iyang katawhan. Ug hantod karon atong Ginoo wala na usab, siya gyapon ang magprotect nato. Mo na nga insulto kay sa Ginoo or malagot ikaw kunoy Ginoo, di ba? Mangayo kag tabang tuslain. Gani kitang ginikanan usahay makuanda nga sa ako di ko kalimot ang sa unang anong dito magkamangayo nga naa man ta diri sa balay si pagtuon nimo samo dili mi ka provide. So ang Ginoo imo ni balikon Psalm 9 to 11 balik-balik ko din na He is their help and their shield. He is their help and their shield. At tulog yun na gibalik diya. Sabot mga kaigsunan ang atong Dios, ang Dios sa Biblia kaya mo protektar nato. Unang masuko gyud ang Ginoo kung dili ta mangayo og proteksyon niya. Pinaagi sa pagampo. Na ikatulo, praying for deliverance. Panahon nga naanag ka sa kagubot, naanag ka sa kahimtang, naanag ka sa trouble. Wala po'y lain ang Biblia na nagsulti po dyan. Psalm 50 verse 15, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee and thou shalt glorify me. So i-deliver ka sa Ginoo og pagkahuman ana tungod kay iya kang ipalingkawas anang kahimtang nga mao nang makaglorify ta sa Ginoo. Sama sa kung gingon ganina, mga itagtabang Ginoo tabangi pagkahuman na nakalingkawas na ka sa kahimtang ang atong gipasalamatan lahi na. Ba? Tungod yun ni kuan gipanalipdan me. So ang Ginoo sa Biblia masilos siya anang butanga, anang glory, na dili madawat, dili niya madawatan, dili mabalik niya kaning atong pagsimba, pag-alagad, pagpasalamat, ug during sa atong pag-ampo. Muna ang klase nga Dios sa Biblia. Then katapusan, God is a just God. Matarong, usahay man God, makaingon da nga ang Ginoo gugma, maayo, God is good all the time. Pero sultihan ta mo mga kaigsunan, ang atong Dios matarong siya. Ingon kag just gani, pasabot ana, muhukom siya, ug muhatag po siya silot. Hebrews chapter 10, verse 30 to 31. For we know him that had said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Inatabaguan ng judgment, kani ang kita, gitawag tag, kabalo na ang uban ani, nga maabot ang panahon, nga mamatay ta, hukman ta sa Ginoo. Itang tanan, matagusa. So ang Ginoo muhukom siya sa mga butang atong nahimo. Then ingon siya diri, verse 31, unsa ingon diya. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ug hadlok daw kuno kaayo, kuyaw kay mga kaigsunan, kung ang Ginoo muhukom nato. Labi na ani mga butang nga nakapasilos niya or mga butang nga dili niya ganahan nga ginahimo sa tao. He will judge the ungodliness and unrighteousness of man, especially to the idol worshippers. Romans chapter 1, verse 18. Tumasahan. For the wrath of God, ang kapungot sa Dios, is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man, who hold the truth in unrighteousness. Verse 21. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God. Mana kung ibasa ganina. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Verse 23. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. So naay kapungot ang Ginoo, naay wrath. Kumingon kag kapungot, asa nga butang siya napungot, labi na gyud sa mga ining gitawag og pagsimba sa Dios ba, na dili bitaw siya, naay kapungot ang Dios ana. Muna ang Dios sa Biblia, usahay tungod kay mo na atong naandan, mo na gitudlo nato, mo ra pud atong ipasa.
Sa na mga butang nga atong naandan, pero pag sa dihang imong makita nga dili day nakabubuton sa Dios, kailangan natong biyaan. Ano man, ano mo biya man ta? Ang Biblia nagsulti na ay kapungot ang Dios ug kuyaw kaayo kung maapil kas kapungot sa Dios. Kuyaw kaayo. Ang Biblia nagsulti na. Okay, na example din eh. Imo ni tanaw na sa una kung unsa ka siluso ang Dios ba? O imong tanawon kung unsa siya muhukom sa una nga panahon, gani kani dili na po nimo pwede i-apply. Gani nayuban nga mga reliyon siguro, no, sa ako lang nakuan pero usahay ka ng murag na sila gamay nga application ani. Pero in Deuteronomy chapter 13 verse 2 to 3. And the sign or the wonders come to pass, wherefore he spoke unto thee, saying, Let us go after other gods which thou hast not known, and let us serve them. Nay nag-introduce ba? Nay tao nga musulti nga adto ta, try ta ani nga Dios atong simbahon. Unsa gingon sa Ginoo? Thou shalt not hearken unto the words of that prophet ayaw paminaw ana, or that dreamer of dreams. For the Lord your God proveth you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Deuteronomy 13, adto ta sa verse 8 to 9. Sayang gingon, Thou shalt not consent unto him, tubang mag-encourage mga simba ta ani. Kani gid atong simbahon, ay mas daghan ta. Diba ato gining anon nga man. Unsa gingon sa una naana na nga mga tao, mga mangdani nga. Ani, pero ang Ginoo na tanawa unsa siya mohukom. Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, neither shall thine eye pity him. Ayaw paminaw. Neither shall thou spare, neither shalt thou conceal him. Verse 9. Kuya kayo, but thou shalt surely kill him. Patyar ko na. Thine hand shall be first upon him to put to death. Ikaw una nga mo butang. And afterwards, the hand of all the people. Then, uban, akong gingon ganina, di na pwede ni mo apply. Pero imong makita di ang usa ka example nga unsa day ka seryoso ang Dios sa mga butang nga dili niya ganahan. Unsa guni igo ra gud nagsimba, no? Pareha sa to sa uban. Pero imong tanawan Dios sa Biblia, dili siya ganahan na. Una nga naay kapungot ng Dios ug moabot ra gyud ang panahon ngano man lagi karon wala pa man lagi minaunsa. Ay kay sunod sultihan ta ka ang Ginoo naa ra gyud panahon. Moabot ang adlaw sa paghukom. Ug kuyaw kayo sama sa tong nabasa gina. It is a fearful thing nga on ka diya sa kamot sa buhi nga gamanan nga Dios. What does God wants us to do with other gods? Unsa may atong buhaton? Ani mga kuan nga ang Ginoo di ay matarong man siya, sumujudge siya. Labi na sa mga tao o sa mga tao nga wala nagsimba aniya. So unsa atong buhaton? Abstain or flee. 1 John chapter 5 verse 21. Saying yun na, little children, keep yourselves from idols. Ingon ang Bible, keep yourselves from idols. Ayaw mo diya. 1 Corinthians 10:14. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. So, palayo diha. Ay, iso kung kabalo, kung nakaila na ka sa buhi o sa tinuon nga Dios, it's time nga mo biya ta. Yan man, kana nga mga butang makapungot na tanaw ra gud kita ang ginikanan. Diba? Disiplina. Gingnan bitaw ta ka ayaw ana kay di ko ganahan ana. Mao nay makapasapot nako, mao nay makapalagot nako, di ba? Nya sige balik-balikon si mo anak. Di ba? Mapungot biya ka. Nay mga butang nga mao gini akong kalagutan mo gini. Oy apo na si Ginoo. Nay mga butang nga ang Ginoo gisulti na sa Biblia, ayaw mo ana, palayo mo ana, nya sige natug buhaton. Amen. Ang pangutana, malipay bang Ginoo sa atong ginabuhi? O basig maapil ta sa kapungot sa Ginoo. Then sunod, dili lang kay abstain or flee, separate.
Mayon kay separate, no agreement. Wala gid mo'y pagkasinabot. Nana sa 2 Corinthians 6:16 to 17. And what agreement hath the temple of God with idols? Kita gitawag ta sa Ginoo og mga templo sa Dios. Sa dihang imong gidawat si Kristo nga imong manluluwas, gipuy-an ka sa balang espiritu, ingon ang Ginoo, gipalit na ta. We are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. O atong body, gitawag na siya sa Ginoo og templo sa Dios. Karon, what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Verse 17, wherefore come out from among them. Come out, palayo, pasabot, separate. And be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you. Ano pasabot sa separate, wala mo ipagkasinabot, ana, mo distansya gyud ka. Naba yun, no fellowship. Kadua, no fellowship, dili lang no agreement. Wala gyud mo tawag og kaning pakighalubilo oron sa bana. Okay, 1 Corinthians 10:7. Neither be idolaters, as we were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Una ko na ay mangutana, nganong dili man ta gitawag ko kaning mamista. Or nganong dili man ta gibawal ba na sa to religion? At actually, wala na gibawal na to. But tungod kay sa Biblia, ingon siya, dili ta makig-fellowship. Sabot ana, dili ta makiguban. What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idol is anything? Diba nga na halad? O bitaw nga naghikay, nga naman halad. So, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. Dili na siya para sa Ginoo, nga naman, dili man na maong Ginoo. And I would not that ye should have fellowship with devils. Amen? Sumuna siya nga mga verses, mga butang nga ang Ginoo nagsulti na to nga kailangan mo hawa gyud ta, mo palayo gyud ta. I hope nga maablihan na tong una-una. Dili ni ako ang pulong personal, kung dili gikan ni siya sa Biblia. Matthew chapter 6 verse 24. Pita ta man. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Sa maning mammon, kung sa Bisaya pa ni nga translation, itawag manig bahandi. Pero kung imong ako po ni siyang ikon, sa yung mammon, no, mammon. No, it is a Syriac word, a name given to an idol worshipped as the god of riches. So God of riches, nagitawag mo na ilahang gikuan niya mammon. Pero pasabot niya, dili ka makaserve og duha. Ang Ginoo, kaning Ginoo, God, Diyos sa Biblia, or lahi. Amen? Kailangan gyud ka mo pili. No? Ikaw ba or ako, di ba? Kailangan ka mo pili. O dili pwede ang duha. So, sa atong gibasa, balik kita sa atong text ganina. Joshua chapter 24 verse 14 to 15. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth. And put away the gods. Put away which your fathers served on the other side of flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Naay mga butang gitudlo sa tuwa, posible sa mga naguna na to. Usahay natin prinsipyo nga mo na atong namatan, mo na atong kamatyan, pero sultihan na ka mga igsunan. Ang Biblia nagsulti. Ang Diyos sa Biblia, dili na mauwi ang ganahan. Kung gusto ka musimba sa tinuod nga Diyos, sama sa atong nabasa, the living God, ato gina siyang biyaan. Amen? Wala sa verse 15, ingon siya, choose you this day whom you will serve. Mautana ko ninyo, choose you this day, kinsa man gyud ato ang one, para sa ato ang mga bisita, dili man ingon nga balhin mo reliyon. Ang ako lang diha,
Kung gusto mo nga magsimba sa tinuod ug buhi nga Dios, aning Dios sa Biblia, Dios nga naghimo nato, mahimong tinuod nga Dios, dili siya ganahan sa mga butang. Naaw na yung mga butang nga dili siya ganahan. Para sa to ang mga Kristohanon, we are so blessed that we serve the God in the Bible. Ako kay nga pribilehiyo nato or panalangin kay nato nga sayuta nakamatngon or nakausata sa nalamdagan. Ay mao din ni ang Ginoo mao na sa uban ning biya. Whether years of God na uban diri no ilang gipang surrender ilang wan ngano man nakabalota nga ang Dios day sa Biblia dili siya ganahan ng mga butanga. The living and true God is worthy of all glory and honor. Atong nabasa kanina Revelation chapter 4 verse 11. Jeremiah 10 verse 10. The God who loved us so much and gave us salvation through Jesus Christ. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Naigugma ang Diyos sa kalibutan. Salamat nga nakasabot ana. Amen? Nakabalota sa Dios nga gitawag nato Heavenly Father, who is also our Heavenly Father, who gave us the power to become His sons. John chapter 1 verse 12. Tawag kag anak sa Dios. Ay kanta, ikaw anak sa Dios, kitang tanan, ay ikaw, ano to? No. Sultihan da ka, ang anak sa Dios katurang naluwas. Naluwas ta nga naman tungod kay atong gituhan si Kristo nga mo'y atong manluluwas. Ug asa na to na inaibalaan, pinaagi sa Dios, Dios diri sa Biblia. Sa akong gingon ganina, kung ang Dios nga imo ang gisimba nakahatag nimo kaluwasan, parehatag Dios ug mo na ay Dios sa Biblia, mohatag siya og kasiguruan sa kaluwasan. Dili ta ni hatagan og kani bitaw nga pagpaabot lang diha. Ang Dios sa Biblia naghatag na kaluwasan mo na imisaad siya. Nga kung imong dawaton si Kristo nga imong maluluwas sa kadaghanan sa midawit ni Kristo, yatagan tagaw mahimong anak sa Dios. Kitang Kristohanon pasalamat nga nakabaton na. Then the God who provided us all the benefits we need while living in this world. Naay ang Dios nga nagprovide nato sa tanang mga butang nga naata karon. Atong kinabuhi, atong ginhawa, ang atuang sabanay naa nato diha. Ang Ginoo gata Psalm 68 verse 19. Blessed be the Lord who daily, so kada adlaw, loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Kada adlaw, ang Ginoo gasupply na to. Usahay di lang ta makabantay. Di pa yun ta magpasalamat. No, kana lang, higayon lang daan nga nakamata pa ka. Di ba? O lang sa Psalm 116 verse 12. Diya. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Unsa may akong ikabalos o ikaalagad sa Ginoo sa tanang mga benepisyo yang gihatag nato? O akong balikon, Kristohanon, dako kay nga pabor or blessing gihatag sa Ginoo nato nga nakalingkawas ta sa kahimtang nga mapiltas kapungot sa Dios ba? Pasabutan ang atong pagsimba wala sa atong buhi ug gamahanan nga Dios. Usahay dili na ta maka-appreciate ana. Ang wali unsa ni wali para man ni sa unbelievers o para man ni sa kuan. Actually para ni natong tanan mapainomduman ta kung unsa ka maayo ang Dios nato. Nga dili na ta magproblema kung unsa magpangita pa ta sa unsay tinuod nga Dios. Nakaila na ta. Ang pangutana diya unsa may ato ikabalos? O na what can I do for my God? Unsa may imong mahimo para sa Ginoo? Unsa may atong mahimo? And how can I give back? Di ba? We are loaded daily benefits. Supplyan da sa Ginoo. Di ba? Supplyan patag hangin, libre. Supplyan patag maayo nga. Kaya karon ang pangutana, unsa may atong ikabalos? Then ang sunod, kanus amang ko magpagamit para sa kong Ginoo. Paminaw, Christians, kanus aman. Maoro ba na? O mangutana ang Ginoo, maoro ba na? Human ka nakadungog.
Nagiuban gani sa kadako sa gihimo sa Ginoo nato mao ra nay atong ikabalos niya. Diya pangutanon nato tong kagalingon, unsa man mao ra ba ni ako mahimo taman ra ba ko diri? Mao na ako nigiwali gipakita nato nga unsa day kanindot ang Dios nga naa sa Biblia. Kaning Dios nga naghatag nato kaluwasan yang pagkahuman unsa may akong ikabalos niya. Serve. Atong ibasa ganina, serve the Lord. Pangalagad sa Ginoo, pangalagad. Nganong gi-encourage man taniya nga man, nindot kay ang Dios. Kaluwasan palang daan nindot kaayo. Amen? Ayop nga kaning nga message, mapainomduman ta ang God in the Bible, nakailata na. Ang pangutana na pagyud. Ambot ko na-appeal ba ni dia? Tapusan, I should go and tell the world about my God. The God in the Bible. Pila pa kabuok loved ones na to, pila pa kabuok kauban na to sa pamilya, mga relatives na to, nga naa pa sila ani, dili wa pa sila ani nga Dios sa Biblia, naa pa sila ato nga Dios, nga diin napungot ang Ginoo nga ilan ang ginahimo. Unsa may atong mahimo? Saan nato sila pagpaybalo? Kung dili ta mo alad sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Kung dili ta magtarong sa atong pagkakristohanon, dili ta magtuon sa Biblia, saan nato pagpaybalo sa ilaha nga kana bitaw inyong gihimo? Maapil gyud mo someday naay kapungot ang Dios. Igit siya ganahan na. Amen. Ayop Christians, mo na magbutang sa itong una-una. Unsa itong matabang, daghan pa kay tao sa kalibutan, nga din wala pa'y relasyon sa Dios, diri sa Dios sa Biblia. Dili sila parehag Dios nga atong gisimba. Wala sila kabalo nga ang kanailang ginapang simba, o kanailang gipang alagaran, kanailang gipang daig, dili din na mao ang Dios sa Biblia. Magpray ta. Ginoo, salamat nga nakailami nimo sa ka Dios nga gamhanan may gugmaon nga Dios. Sa ka Dios nga tinuod og buhi ug naigugma kanamo Ginoo. Salamat kaayo sa kaluwasan nga imong gihatag namo. Salamat Lord sa kinabuhi nga imong gipahulaw namo. Salamat sa mga kaygayunan matag adlaw Ginoo nga imo ming gipamata, imo ming gihatagan og extra Ginoo nga opportunity nga makapuyo aning kalibutan para Ginoo magamit nimo. Lord, we pray matag Kristohanon nga niya diri mapainomduman Ginoo or ma-encourage me nga mga lagad mi diha nimo magpagamit mi tungod Ginoo kay ikaw maayo kay sa mong kinabuhi. By your grace Lord, magpadayon mi sa pagpangalagad nimo. Lord, I pray usab kung naa man gani dire mga bisita nga din wala pa sila Ginoo nakailadi nimo or naa pa Ginoo sa mga Dios nga diin dili tinuod or dili ikaw Ginoo. I pray nga ikaw Ginoo may kigstorya nila nga makasabot sila. Naa man gani dire Lord nga wala pa nakasiguro sa kaluwasan, ikaw Ginoo mo'y trabaho po sa tiliwala karon. Padayon pagduko sa ulo, piyong inyong mata, naaba diri maingon, Pastor, gusto ko maluwas, gusto ko inigkamatay na ko, langit ko padulong naba. Naba. Ay isa, na diri sa tubangan. Inigkamatay na ko, gusto ko muadtog langit. Dili ko gusto muadto sa imberno. Naba, paliw ko. Workers na ay dili na pa ba? Okay, paliw ko na ay guan. Na ay dua. Sunod, kinsa man diri, Pastor. Salamat sa mensahe na kaila ko nga mao din ay Dios sa Biblia. Willing kong mubiya sa mga Dios nga ako naibala. Naba? Naba? Ay kaulo. Salamat na isa. Amen, salamat. Pastor,
dugay na kay ko nagsimba sa mga Dios nga gi-introduce namo. Dugay na kay ko ang akong pasalamat, akong pagdayeg na ana nila. Gusto ko nga mo alagad sa tinuod nga Dios. Ang Dios sa Biblia na pa ba? Salamat na isa. Sa mga Kristohanon, kani nga challenge para ni natong tanan. Kisay mingon dire nga Pastor, akong ihatag, mga lagad ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga nakaila ko niya. Sabay, pataas ko no gamot. Amen. Salamat nakailata sa Dios sa Biblia. Ang pangutana, unsay atong ikabalos niya. Unsay atong ikahatag niya. Unsaon nato paggamit ang kinabuhi niya, yang gihatag nato. Pwede. Ginoo, salamat once again sa imong kamayo. Lord, I pray itong mensahe nga mong nadunggan, magpabilin Ginoo sa mga naunang kasing-kasing. Ikaw magatrabaho sa magtagsatag sa kakinabuhi. Salamat kayo sa kadaugan sa panibawon karon ug tanan dungoy maya among ibalik na kanimo. In Jesus' name, amen.